maaga ako nagising pero hindi ko nakita si Pinggoy dito sa may computer niya. Akala ko naman kung nasaan na, yung pala dito talaga sa labas nag-set up ng bagong laptop niya. Actually hindi siya bago dahil second hand siya, pero bago nga niyang magagamit para sa kanyang trabaho. And sabi ko nga, palitan niya yung upuan niya para mas komportable. So eto na nga, at uupuan niya yung ergonomic chair. Kasi maganda yan sa likod, mas maganda yung back support. Ilang araw na rin sinasabi ni Papa na medyo mahaba na nga yung buhok niya, kailangan niya magpagupit. So kahit sinasabi namin pa dito merong mga pagupitan, ganyan, hindi naman siya pumupunta mag-isa, kaya eto sinamahan ko na nga siya. Kasama rin namin si Baby Kowa. Si Ate Pinky niya kasi ay tulog na tulog pa, kaya hindi na namin sinama. Feeling ko rin talaga namimiss na rin ni Papa maggala sa mall, kaya dinala ko siya dito sa may Robinsons Galleria South, and dumiretso kami sa department store. Kailangan ko kasing maghanap ng bra, tapos bago pa man din ako tumingin, pinapili ko na muna siya dito. Kailangan niya daw ng puting sando, so pumili lang siya ng 2 puting sando niya. Ako naman, kailangan ko ng bra. Kasi yung mga bra ko talaga, mga luma na, yung tipong mga nursing bra ko pa, yung mga padede days ko pa, kada Pinky Kowa. Ang tagal na noon, 5 taon na yun. At saka, hindi talaga ako marunong pumili ng size ng bra. Sa totoo lang. Kaya, gusto ko sa mall para maisukat nga ng maayos. Kasi meron ako nabili, siguro last year, sa mall. Hala, ang sikip-sikip na. Ang sakit talaga niya. So, eto, nakapili na nga pala si Papa ng kanyang sando. At nakapili na rin ako ng bra. Ang mahal pala ng mga bra ngayon sa mall. Nakakainis. Isa lang, tuloy nabili ko. Napansin ko rin na kupas na nga rin itong sombrero ni Papa. Kaya sabi ko, pili ka pa ng sombrero dyan. So, nakapili naman siya. Siguro after mga 30 minutes ng kakaikot. Oakley pa nga. Alam mo, napansin ko, pagdating sa mga mahal ko sa buhay, yung mga importante sa buhay ko, all out ako. Pero pag sa sarili ko, tipid na tipid talaga ako. Yung pwede ko pang tipirin, ititipid ko pa talaga. Nag-request din pala si Kowa na sumakay dito sa train. So, ayan silang maglolo, nakasakay sa train habang inaantay ko dito yung in-order namin for lunch. Umorder lang ako ng 4 sharing, good for 2. Pwedeng-pwede na sa amin yan. And eto nga pala si Kowa, kumakaway-kaway pa nga. Bago pala umuwi, bumili na rin kami ng pasalubong para kay Pinky at Pinggoy. Then pag uwi ko nga, busy pa rin siya dito. Hindi pa kasi siya naka-out sa duty niya. Tapos nailabas niya na rin sa washing machine itong mga damit ni Papa. Isinalang ko kasi yun bago kami umalis. Tapos sabi ko, lalo pag tumunog yung washing machine, ilabas mo na lang. And then ako na magsasampay pag uwi namin. Meron pala akong kailangan gawing content para dito sa bagong dress ko from Zanzea. Actually, gustong gusto ko yung itsura nito. It's just that yung tela niya ay polyester. So, kung pang mall naman siya or pupunta ka sa office, anywhere na malalamig, pwedeng-pwede siya. Pero kung susuotin mo siya tapos pupunta ka sa mainit na lugar, hindi naka-aircon, mainit talaga siya sa balat. Sa truth lang naman. Mura na rin yan kasi I think around 300 pesos something lang yan. Tapos available sizes hanggang 5XL. Available din to in color white at saka rose, which is parang hot pink naman yung color nun. Just in case na bet yun ng dress na ganito, ilalagay ko yung link niyan sa comment section and nasa showcase ko rin yan. And then for dinner naman, ang niluto pala ni Pinggoy ay yung Blue Marlin na nabili namin sa palengke sa Pasita nung nakaraan. Maliban pala dito sa pritong Blue Marlin, meron pa siyang niluto na parang corn and crab na soup yata. Yan, yun nasa sachet, tas niluto niya. Gustong gusto rin ni Papa yun. Eto nga pala yung mga nilabahan kong damit ni Papa. Feeling ko tuyo naman na sila, kaya naman tatanggalin ko na para maibigay ko na sa kanya. Yes, hindi ko natutupiin niya dahil kita nyo naman yung mga damit doon sa dulo. Tupiin ko po yan. Ito na naman po ang mamsin nyo. Grabe naman katam yan. Hindi, ganito kasi ang bala ko. Kapag nagkaroon talaga ako ng time, tutupiin ko yan. Tapos yun na rin yung magiging excuse ko para makanood ako ng K-drama. O diba? Nanonood ka na, tapos nakakapagtupi ka pa. Tapos random lang, habang nagbabrowse nga ako sa Blue App, meron ako nakita nag-post dito lang sa area namin na meron siyang binibentang scooter for kids, 180 pesos. Tapos nag-comment pa ako kung totoo nga na 180 lang to. Kasi usually nasa 1,000 something to kapag nasa mall. Before, gustong-gusto talaga ni Kowa ng scooter. Pero hindi namin siya binibili. Nagre-request din ako ng ganito. Hindi rin ako na-approve. Kaya naman nung nakita ko siyang nag-post ng scooter, akala ko talaga scam kasi napakamura. Tapos legit pala talaga. Then nagpasabay din ako ng isang hopya. Color pink and color blue lang daw yung available, which
which is okay na rin. At least magkaibang kulay para kay Pinky at para kay Kowa. So, eto na nga, tinawag ko si Papa para magpatulong, magpa-assemble. Kasi gabing-gabi na niyan, tulog na si Pinggoy. Tapos, dumating naman yung landlord ko kasi may inaayos din siya doon sa kapitbahay namin. Siya lang talaga yung nakaayos niya kasi hindi ma-figure out ni Papa. Grabe. Thank you, Doc. Bahala. Parehas lang ang size. Para lang din siya naglalakad. Before kasi kapag napupunta nga kami sa may department store ng mga mall na merong mga ganito, ninatry laruan ni Kowa, caring-carry niya. So may napansin ako, doon pala sa likod nitong scooter na nabili ko, isa lang yung gulong. Siguro kaya medyo nahihirapan siya. Unlike yung mga nasusubukan niya sa mall na dalawahan yung gulong sa likod. Pero okay na yan, 180 lang naman isa nun. And meron palang dumating dito ng mga bagong canister or lagayan ng mga coffee, sugar, pwede rin sa flour. So may mga labels na nga pala ito and yung pinili ko is para sa sugar, sa coffee, and chocolate. Pero kung gusto nyo naman na ipa-customize pa yan, pwedeng-pwede. So bago ko nga i-unbox ng tuluyan yung mga canister, pinunasan ko na muna itong metal shelf namin. Alam mo ba, gusto ko talaga itong corner na ito ng kitchen namin dahil nga maliban dito sa pendant light na kahit papano malaki na kumpara sa noon, meron pa kami ditong hanging shelf. So para naman hindi plain and boring tignan, naglagay ako dyan ng mga fake eucalyptus plants. So nilagay ko lang siya sa baso, mini plant, and then dito ko nga ipapatong muna itong mga canister na ito. Black yung label na napili kong color pero pwede rin niyang gold or kung gusto mo walang label, pwede naman. So itong malaki, 1000 ml yan. And then yung mas maliit naman na size, 500 ml. So alam nyo na ha, kung bet nyo ng ganito, pwedeng ipa-customize. Ilalagay ko yung link ng mga yan sa comment section pero nasa showcase ko rin yan. Tapos alam mo, pagkalagay ko nga dito, alam mo, gandang-ganda talaga ako sa kanya. Napakalinis niyang tingnan. Tapos ang ganda rin ng font na ginamit para sa label, di ba? Then kinabukasan, change location naman si Pinggoy. O, di ba? Kasi adang work from home siya. Pwede siyang magpaiba-iba ng location dito sa bahay. Basta naka-laptop siya. At saka, yung table na gamit niya, yan yung folding na bamboo table namin. Pagkatapos naman ng shift niya, umalis lang kaming dalawa ni Pinggoy. As usual, kung sino ang bantay sa dalawang baget, si Papa Arnel. Kaya rin pala kami napadpad sa mall, maliban sa quick date na nga rin ito. Meron kasi talaga akong hinahanap na organizer na gagamitin ko para doon sa aking mega box cabinet. Kaso, tinignan na namin halos lahat. Wala talaga ako nagustuhan doon. I think bibili na lang ako online. Dadaan na rin pala kami doon sa kabilang bahay. Anyway, ito nga pala yung sa may gilid ng mall. Grabe, ang ganda-ganda talaga dito sa lugar na to. Lalo na kapag gantong buhay na buhay yung mga damo niya, diba? Pagkatapos naman namin bumisita sa kabilang bahay, dumaan kami sa may Crisantemo. Meron kasing bilihan na masarap na barbecue doon. So alas 4 kami dumating doon. Sabi, ay alas 5 pa po magiging available yung barbecue nila kasi iihawin pa daw, mag-prepare pa. Kakabukas lang kasi, kaya dumaan kami ng salon ni Pinggoy. Nagpagupit na siya ng buhok, nagpa-pedicure ako, and then tsaka namin pinick up yung barbecue doon. Pag uwi namin, nag-dinner agad kami. Then right after dyan, eto si Papa at nagpaturo ulit ng pag-i-edit ng video kasi nakalimutan niya na yung iba sa mga tinuro ko pero carry lang yan. Ito rin pala yung isa sa mga nagustuhan ko kaya nag-rearrange talaga ako nung kailan kasi kita mo kahit papano meron ng space dito kahit maliit lang pwede makapag-practice ng scooter doon yung mga bata. And finally makakasubok nga ako ng ganito kahaba na LED strip light. So ayan, tinanggal ko lang muna yung pinaka-cover nung tape niya. So eto removable siya ha. I mean meron kasi akong bracket na ididikit dito sa ilalim ng itim naming cabinet. So if ever na kailangan ko ilipat yung mismong ilaw, pwede naman, nare-remove siya. Ang nagustuhan ko rin dito, tricolor siya, maliban sa warm light, meron siyang natural light, at saka neutral light. May kasama na yung charging cord pero maigsi lang siya. Buti na lang, meron kaming Type-C na charging cord na medyo mahaba. So, ang gagawin ko, isasaksak ko na lang siya dito sa USB port ng aming desktop CPU. Para kapag gusto namin ng cozy vibe dito sa sala, eto lang yung papaanda rin ko. Ang gagamitin ko lang is itong warm light, yung yellowish pa. Tapos, off lang namin yung main light. So, bali sa sala, ito lang yung gagamitin namin. Sa kusina is yung pendant light. Grabe, sobrang cozy talaga ng atake niya. Ang ganda. Tapos meron pa yung pindutan para ma-activate yung motion sensor. So pwede siya sa mga entryway. Alam mo yung mga nakapapanood natin sa K-drama na kapag papasok sila sa pintuan,
biglang bubukas yung ilaw. Parang ganun nga yung atake nito. So, ayun, tuwang-tuwa talaga ako nung na-set up na siya. Kasi kung trip ni Pinggoy mag-work dito sa desktop niya, pwedeng yan na lang yung ilaw niya. O kaya naman, pag gusto naman namin, kalma lang talaga yung pailaw dito sa sala. Eh di, eto na lang, diba? Ganda. Alam mo, hindi ko talaga mapigilang maalibadbaran sa itsura ng mga nakahang na bag dyan. So, I think babaligtarin ko siya. Yung mga nakasabit, ilalagay ko na lang doon sa kabilang side. Nga pala, eto yung update sa aming gate. Nung naglaba kasi ako ng labahin ni Papa, isa ito sa mga kortinang ginamit niya sa first apartment niya. Hindi ko na sinoli sa kanya. Gumamit lang ako ng tension rod and dito ko siya pinwesto. Gustong gusto ko siya lalo na kapag gumagalaw yung kortina tapos may sunlight. Parang ang ganda. So, if ever naman na uulan, maglalagay na lang siguro kami ng harang na plastic dyan sa may gate para naman hindi rin kami mabasa, hindi mabasa yung kortina. Pero basta, gandang-ganda ako sa kortinang yon. Thank you pa. Lunchtime naman, eto magluluto lang ako mabilisan. Nakita ko kasi sobrang exhausted ni Pinggoy. So magluluto lang ako ng uulamin naming meatloaf. Tapos may nakita pa akong isang itlog. So ito nga palang brand ng meatloaf na ginamit ko ay Argentina. Kasi masarap siya. Ako lang ba? Pero sarap na sarap ako sa Argentina meatloaf. Pero ang napansin ko, kapag beef loaf naman, medyo maanghang siya. Pansin nyo ba? Anyway, kakaunti na lang pala itong mantika. Sinaling ko na nga siya dito sa bago naming oil bottle. Eh napansin ko talaga na meron pala itong option para magbuhos ng mantika. Kasi initially, nung ni-request ko nga yan, ang nakita kong option lang dyan ay for spray lang. Yung pala, maliban sa pwede kang mag-spray ng mantika gamit yung oil bottle na yon, pwede ka ring magbuhos ng mantika. So, ginamit ko na lang yung induction dito dahil masanay ako dito kumpara doon sa gasolet nga namin. So, ayan na nga. At for the salang na ako ng ulam namin for lunch. So, ayan, if ever lang din na meron kayong kailangang isprayan ng mga niluluto ninyo, like sa mga air fryer, pwede nyo magamit yung ganyang oil bottle. If bet nyo, yung link niya nasa comment section at nasa showcase ko. So, eto nga pala yung isa sa mga favorite ko talagang K-drama nung pandemic. Ang title nito is Another Miss O. Napaka nito, hindi siya masyado sikat pero sobrang nakakaiyak. Sobrang nakakaiyak. Kung bet nyo panoorin yan, again, yung title ng K-drama is Another Miss O. O-H yung dulo. So tanghali pa lang niyaya ko na si Pinggoy na mag-grocery kaso mukha talagang pagod na pagod siya. Kaya naman kinagabihan no, hindi na ako nakatiis. Si Papa na nga lang yung sinama ko. Kasama rin pala namin yung 2 bagets. Bumili lang kami ng mga kakailanganin namin at kailangan ni Papa. Ayun lang.